Ang isang pagkakamali kapag paulit-ulit ay parang sakit na hindi kayang lunasan. Ilang gamutan man ang pagdaanan ay wala na rin po itong patutunguhan. Ikaw kabarangay, anong pagkakamali ang nag-iwan ng marka sa pagkatao mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Madalas ko po kayong napapakinggan sa YouTube channel ninyo at naging libangan na nga rin namin yon sa bahay tuwing oras ng pahinga namin mula sa trabaho. Kaya naman naisipan ko rin po na magpadala ng liham sa inyo para maibahagi naman ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Willie. 44 years old na sa kasalukuyan at isang public school teacher dito sa Tacloban. Elementary po ang tinuturuan ko at matagal-tagal na rin po ako sa serbisyo. Bago pa kasi ako makagraduate ng college ay nagsisit-in ako sa preschool na pagmamay-ari ng pinsan ko tuwing wala akong klase. Mahal ko po ang pagtuturo. Para sa akin kasi passion ang pagtuturo at hindi lang basta isang klase ng trabaho. Yung first time na nagturo ako ay yun din ang unang beses na nagmahal ako, Papa Dudut. Tawagin na lang po natin yung babaeng nakilala ko sa pangalang Irene. Nagtuturo din siya noong panahong yon at ako naman ay nag-a-assist lamang. Preschool lang naman yung tinuturuan namin at nasa 4 hanggang 5 taon lamang yung edad ng mga bata. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon pero mas maaga siyang nagsimula doon sa school kaya mas alam niya ang mga dapat na gawin. May alam na rin naman ako sa pagtuturo pero sabi ng pinsan ko ay mas makakabuti noon kung papanoorin ko na lamang muna yung ginagawa ni Irene. Madali naman po akong matuto pero parang na-enjoy ko na rin yung pag-a-assist sa kanya. Hanggang sa hindi ko na lamang siya basta pinapanood. Kundi unti-unti ko na rin siyang hinahangaan. At habang tumatagal nga noon ay unti-unti na rin nahuhulog ako sa kanya, Papa Dudut. Grabe talaga yung mga bata ngayon, no? Ano ibig mong sabihin? Mababait naman sila. Yun naman talaga yung ibig kong sabihin. Akala ko lang kasi may mga nag-iiyakan at nag-aaway din dito. Nag-aaway? Naku, bihira yun dito. Tsaka masyado pa silang bata para sa mga ganung bagay. Yung iyakan, oo meron. Halos magwala pa nga sila kapag iniiwan dito ng mga magulang nila. Pero ganon nung bago pa lang sila dito. Nakapag-adjust na naman sila ngayon. Mas mabuti kung ganon. Doon kasi sa amin, saglit pa lang sila naglalaro, asahan mo nang iyakan na yung kasunod. Palakasan pa nga eh. Nag-aagawan kasi sila sa mga laruan hanggang sa magkasakitan, tapos magsusumbong sa nanay. At kapag nalaman ng mga nanay, sila naman yung mag-aaway-away. Sasabihin ng isang nanay, pagsabihan mo yung anak mo, sinaktan yung anak ko. Tapos sasagot din yung isa ng, di pagsabihan mo rin yung anak mo, nasaktan din naman yung anak ko, no? Magagalit lalo yung isang nanay, tapos magbabanta na makakarating sila sa barangay. Pero di na sila aabot doon kasi pag-aayusin na sila ng teacher. Ang ending, sa teacher sila magagalit. At sasabihin hinahayaang magkasakitan yung mga anak nila. Alam mo na rin ha? Syempre naman no. Actually, nangyari na yan dito noon. Nung first time ko palang magturo. Pero nung tumagal-tagal na, wala na. Naging okay naman. Hindi na rin nag-aaway yung mga bata kasi natuto na sila magbigayan sa isa't isa. Isa kasi yun sa mga tinuro ko sa kanila, yung huwag maging madamot. Kaya nga hangang-hanga ako sa'yo eh. Ha? Ibig kong sabihin, kaya hangang-hanga ako sa pagtuturo mo. Oo, sa pagtuturo mo. Galing mo, sobra. Ganon? Salamat ah. Hindi lang dahil dyan sa sinabi mo. Napatawa mo rin kasi ako ngayong araw. Yun lang ba? Sus, basic.
Uy, yabang nito. Nasabayan ko rin naman yung kwento mo eh. Oo nga eh. Di ko nga inasahan na dudugtungan mo yung kwento ko. Nakarelate din kasi ako. Ibang klase ka talaga, Irene. Uy, tama na nga yan. Baka mamaya ma-inlove ka na sa akin yan. Paano nga kung ganon? Umayos ka nga. 3 linggo pa lang tayo nagkakasama dito tapos inlove ka na sa akin agad. Bakit? Di ba pwede yun? Wala naman akong sinabing ganon. Tsaka alam ko namang nagbibiro ka lang. Oh, ba't di ka na nakapagsalita dyan? Wait, hindi ba biro yun? Paano kung hindi? So, totoo nga na in love ka na sa akin? Pasensya ka na. May gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Tingnan mo tong lokong to, iniwan ako. Ay, magpaparamdam tapos aalis naman. Papadudot nakakahiyamang aminin pero kumaripas ako ng takbo noon dahil sa labis na kahihiyan. Hindi ko man direktang sinagot yung tanong ni Irene ay malinaw na sa kanya yung nararamdaman ko ng time na yon. Isa pa ay nabigla din ako sa kanya noon, Papadudot. Pinaplano ko pa lamang sanang magtapat sa kanya kapag patapos na yung summer class ng mga bata. At gusto ko sana ay mas maayos na paraan ko yon gagawin. Pero ganoon po, Papadudot. Parang umatras yung naipon kong lakas ng loob ng oras na yon. Isa pa naman sa mga bala ko noon ay yung ayain siyang kumain sa labas para doon ko aminin yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko na yon magagawa dahil napaamin niya ako ng di oras, Papadudot. Sa kabila ng kahihiyan ko ay nagpatuloy siya sa pagtuturo at ako naman sa pag-a-assist sa kanya hanggang sa huling araw ng summer class. Hindi na namin pinag-usapan ulit ang tungkol doon. Hindi na ako naglakas ng loob pa na banggitin yung tungkol sa nararamdaman ko kahit gaano ko pa yon kagusto. Umiwas na rin siya sa akin at hindi naman siya mukhang galit o nagtataray matapos yung ginawa kong pag-walk out. Tuloy lang yung trabaho namin noon pero noong last day na. Determinado na akong kausapin siya ulit tungkol doon. Gusto ko rin kasing malaman kung pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero muli na naman akong natakot at itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi na ako dapat pang umasa, Papadudot. Irene, pauwi ka na ba? Oo, pauwi na. Bakit? Sabay na ako sa'yo. Pupunta kasi ako sa bayan eh. Di ba doon ka umuwi? Oo, ikaw. Di ba malapit ka lang dito? Oo. Isang tricycle lang. Minsan nga nilalakad ko lang pag gusto ko magpapawis. Araw-arawin mo yun para pagpawisan ka. Exercise din kaya yun. Parang di ko naman kailangan yon. Fit naman ako Fit nga, pero pag di mo na-maintain yan, pwede ka ring tumaba. Di naman ako takot na tumaba. Tsaka mangyayari lang yun kung malakas akong kumain. Sos, wag ka na nga magpanggap dyan. Para namang di tayo nagkakasabay kumain. Dapat nga sa'yo, only rice palagi sa lakas mong kumain eh. Ganun ba ako katakaw sa paningin mo? Ikaw nagsabi niyan at ikaw lang din nag-iisip ng ganyan. Teka, ano palang gagawin mo sa bayan? May bibilhin lang. Hindi na pwedeng ipagpabukas? Ano ba yung bibilin mo? Basta, hahanapin ko pa kasi yun eh. Sasakay ka na ba ng jeep? Libre na kita ng pamasahe. Wag na, may pamasahe naman ako. Alam ko naman yun, pero bawal ka na bang ilibre? Hindi mo naman kasi ako kailangang ilibre ng pamasahe. Hindi naman ako mag-jeep eh. Ha? Wala namang dumadaang bus dito. Kung tricycle naman, mapapamahal pa pamasahe mo. Tsaka di umaabot ng bayan yun. Tatanggihan ka ng mga tricycle driver pag nagkataon. Sino ba kasing may sabi sa'yo na sasakay ako? Anong ibig mong sabihin? Maglalakad ako. Ha? Mga 3 kilometro yun o baka nga nasa 4 pa eh. Kaya mo bang lakarin yun? Oo, kaya ko yun. Pero bakit? Sasabay ka, diba? Kung sasabay ka, kailangan mong maglakad ng ganun kalayo. Bakit? Yun ba yung challenge mo sa akin para… Hindi yung challenge.
kakailanganin mo yon kapag narinig mo na yung sasabihin ko sa'yo. Ha? Ano yung sasabihin mo? Busted na ba ako kaagad? Anong busted sinasabi mo dyan? Di ka pa naman nanliligaw ah. Sa pagkakaalala ko nga, tinakbuhan mo ko pagkatapos mong aminin na in love ka na sa akin eh. Ano ka ba? Wag mo na nga ipaalala yun. Ayoko na nga maalala yung malaking kahihiyan ko na yun eh. Ikaw lang naman kasi nag-iisip na kahihiyan yung ginawa mo. Hayaan na nga natin yun. Ano na nga ulit yung sasabihin mo? Yun na nga. Mukhang kakailanganin mong lakarin yung 4 na kilometro bago ka makamove on kapag sinabi ko sa'yo na... Na? Na mahal kita. Mahal mo ako? Sabi ko na nga ba ganyan magiging reaksyon mo. O ano, sisimulan na ba natin maglakad? Ha? Teka sandali. Pwede bang ulitin mo muna yung sinabi mo kanina? Sorry, pero di na pwede ulitin yon. Oh, ayan na pala yung jeep na pabayan eh. Paparahin ko na ha. Para! Huy, tama na yung kakatulala mo dyan. Halika na, di ka sasakay? Ay, bahala ka nga dyan. Papadudot na bigla ako sa sinabing yon ni Irene. Sa gulat ko ay hindi ko na nagawa pang makapag-react ng tama at natulala na lamang sa harapan niya. 2 beses nang nangyari yon na hanggang porma lamang ako. At laging nauunahan ni Irene. Sa tagal ko kasing mag-ipon ng lakas ng loob ay parang si Irene pa. Yung naging lalaki sa aming dalawa, Papadudot. Kaya naman ang panahon na yon ay hulog na ako sa kanya. Napakasaya ko nga po noong naging kami na. Kami pa rin ni Irene habang nag-aaral kami sa kolehiyo. Naging maayos yung relasyon naming dalawa at masasabi ko po na hindi ako yung nagdala ng relasyon namin kundi siya. Kahit magkaiba kami noon ng school ay hindi yung naging hadlang para magpatuloy yung magandang samahan namin. Naging kampante nga ako noon na magiging kami pa rin hanggang sa makagraduate na kami at makapagtrabaho. Kumbaga po, Papadudot ay masyadong naging madali sa amin ang lahat. Kaya naman pumasok na sa isipan ko noon na kami na talaga yung magkakatuluyan. Na-imagine ko na po kasi na magiging asawa ko na siya at magkakaroon kami ng mga anak sa hinaharap. Pero napagtanto ko na lamang na hindi pala ganon ang realidad. Sa totoong buhay ay may dumarating na malalaking pagsubok. At kung mamalasin pa ay pwedeng isa yung trahedya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ilang buwan bago kami graduate ay nagbago ang relasyon naming dalawa ni Irene. At nagsimula po yon nang may nangyari. Hindi sa aming dalawa kundi sa pamilya mismo ni Irene noong panahong yon. Inatake sa puso ang tatay niya at pagkatapos noon ay hindi pa man nakaka-recover ang tatay niya ay na-stroke naman ang nanay niya. Malayo ang probinsya kung saan ay naiwan ang mga magulang ni Irene. Tagabayog sa Zamboanga del Sur pa sila, sa Tacloban lang kasi siya nag-aaral noon dahil sa tiyahin niyang nagpapaaral sa kanya at tumutulong para magkaroon siya ng part-time job. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho siya para kahit papaano dala siya sa pamilya niya sa Zamboanga. Sa nangyaring trahedya sa pamilya ni Irene ay bigla siyang nag-decide na umuwi na sa kanila. Pero bago yun ay halos 1 buwan na rin siyang hindi nakakapasok. Nung nangangailangan kasi ng pera ang pamilya niya ay mas pinili muna niya ang magtrabaho kesa ituloy ang pag-aaral. Alam ko na hindi ko naman siya noon masasamahan dahil gagraduate na ako at hindi pwedeng tumigil sa pag-aaral tulad niya. Kailangan ko na rin kasi noong kumita ng pera para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Dahil sa magkaibang desisyon namin, unti-unting nagbago yung relasyon naming dalawa. Nagbago si Irene pero bago siya umalis, ay nagkita muna kami sa huling pagkakataon. Kapag nakauwi na siya ay doon na siya mag-i-stay sa Bayog at hindi na babalik pa sa Tacloban, Papadudot.
Kailangan ko nang umalis. Agad-agad? May ilang oras pa naman bago umalis yung ferry ah. Mas mabuti nang maaga ako dun sa port. Pero masyado pa ngang maaga. Hindi ka pa naman malilate. Kahit nga umidlip ka pa ngayon eh. Alam ko, pero kanina pa tayo dito. Tapos na nga tayo kumain oh. May ibang customer nang gagamit itong table mamaya. Yun ba talagang dahilan? Willie, napapagod na ako. Napapagod? Eh hindi naman tayo nag-uusap. Kanina pa tayo dito pero hindi ka naman nagsasalita. Actually, hindi nga lang ngayon eh. Mula nung may nangyari sa parents mo, naging ganyan ka na. Ano bang gusto mong sabihin ko? Sabihin mo sa akin kung ano yung saloobin mo. Kasi sa sobrang tahimik mo, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung galit ka ba o kung okay ka. Mukha ba akong okay? Hindi mo naman kailangang magalit. Gusto ko lang na makausap ka, tulad ng dati. Gusto mo bang pag-usapan yung problema ko sa pamilya namin? Tapos iiyak ako sa harap mo at magpapakalunod sa lungkot bago umalis. Yun ba gusto mo? Gusto kong malaman kung paano na tayo, Irene. Kasi aalis ka na eh. Aalis ka ng ganito, walang malinaw na usapan kung paano yung relasyon natin. Alam mong hindi na ako pwede dito sa Tacloban. Kailangan ako ng pamilya ko. Paano yung relasyon natin? Itutuloy pa ba natin kahit malayo tayo sa isa't isa? Hindi ko alam. Bakit di ka mag-isip? May sarili ka namang utak ka. Please naman, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Kung anong maitutulong ko sa'yo para kahit papano gumaan yung… Hindi kita estudyante para turuan pa kung anong gagawin mo. Tsaka, ikaw nga yung nakapagpatuloy sa pag-aaral, di ba? Ikaw yung makakatapos at may pag-asa maging teacher. Hindi ako. Kaya hindi na kita kailangan panturuan. Kaya ba nagkakaganyan ka ngayon? Kasi ako lang yung makakatapos sa ating dalawa? Ang hina mo talaga, no? Lahat na lang ba kailangan ko pang sabihin at ipaintindi sa'yo? Willie naman! Pagod na ako sa kakaisip kung paano na kami ng pamilya ko. Lahat na ng problema, pasan ko. Alam ko naman yun. Naiintindihan kita pero hindi ko naman alam kung anong pwede kong itulong sa'yo kung hindi mo sasabihin sa akin. Baka kasi… Yan! Ganyan ka naman eh. Sa akin ka lagi nakadepende. Ako lagi yung nagdedesisyon. Buti sana nung bago pa lang tayo. Ang cute nun. Yung pa-sweet na Willie na gustong ako lagi yung nasusunod. Ako yung nagde-decide kung saan tayo kakain o kung ano yung kakainin natin. Tapos ngayon ako pa rin. Iba na yung sitwasyon ngayon. Umubra naman sa atin yung ganun dati, di ba? Hindi ko rin kasi talaga alam kung anong pwede kong gawin ngayon. Naiintindihan kita kasi ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Pero Irene, ako rin naman eh. Kailangan ko na rin makatulong sa mga magulang ko. Yung mga naiisip kong gawin para tulungan ka, hindi naman pwede. Hindi ba talaga pwede? O ayaw mo? Alam mo, huwag mong ibigay sa akin yung pagdedesisyon sa bagay na alam mo naman yung dapat o pwede gawin. Tinatanong mo ko kung anong pwede mo may tulong, di ba? Actually, malaki nga eh. Kaso, duwag ka. Irene naman. Tama na tong kadramahan na to. Wala na rin naman patutunguhan eh. Aalis na ako. Hindi mo na rin ako kailangan pang ihatid sa port. Kaya ko na mag-isa. Papadudot yung pag-alis na yon ni Irene pauwi ng Zamboanga ay siya ring pagkawala niya sa buhay ko. Gaya ng sabi niya ay hindi ko na siya kailangan pang ihatid. Ramdam ko yung matinding sama ng loob niya sa akin noong sandaling yon, Papadudot. Halos nawalan na rin ako ng pag-asa na magkikita pa kami ulit dahil masyado na siyang malayo sa akin noon. Naisip ko na rin noon na huminto sa pag-aaral at samahan na lamang siya sa probinsya nila. Pwede naman ako maghanap ng trabaho doon pero inaasahan din ng mga magulang ko na makakatapos na ako sa kolehiyo. At ganoon na nga kadali natapos ang relasyon namin, Papadudot. Sa pag-alis ni Irene ay doon na rin naputol ang komunikasyon namin. Pero kahit gusto na niya akong kalimutan, yun naman ang bagay na hindi ko magawa at hindi rin madali dahil para sa akin ay mahal ko pa rin siya. Kahit nga noon nagkaroon na ako ng bagong girlfriend matapos ang ilang taon ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Noong panahong yon kami na ni Isabel. Simple lamang siya at tahimik tulad ko. Hindi ko nga alam kung papaanong naging kami basta na lamang kasi kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na ang 10 taon yung relasyon namin. Pero kahit na ganoon na kami katagal ay hindi pa rin kami kasal o nagsasama sa iisang bubong.
Wala naman sanang problema sa akin yon at akala ko ay ayos lang din yon kay Isabel. Hindi ko naman kasi siya nakinig na nagreklamo tungkol sa itinatakbo ng relasyon namin. At hindi ko nga inaasahan yung gabi na bigla na lamang siyang naglabas ng saloobin niya. Hanggang sa naungkat pa ang nakaraan ko, Papa Dudut. Willie, Oh, happy anniversary! ha? Anniversary pala natin ngayon? Sorry, nakalimutan ko. Ay, hindi pa ngayon. Bukas pa. Ah, ganun ba? Buti naalala mo. Happy anniversary pala. Baka kasi makalimutan ko pa bukas. Ako naman lagi yung nakakaalala eh. Kahit kailan hindi mo pa ako nabati sa mismong araw ng anniversary natin. Lagi mo naman kasi ako inuunahan. Kahit kinabukasan pa o kaya next week pa yung anniversary natin, bumabati ka na. Kasi nga, makakalimutin ka. Sinadya ko lang naman yun para ipaalala sa'yo. Hindi naman kailangan. Naaalala ko naman yun eh. Bakit ka ba ganyan? Paanong ganyan? Parang wala lang sa'yo lahat ah. Sorry kung ganun yung dating sa'yo ng ginagawa ko. Lagi ka na lang kasing ganyan eh. 10 years na tayo oh. Taon-taon na lang nagpapahiwatig sa'yo tuwing malapit na ang anniversary natin. Pero wala man lang tayo kahit simpleng celebration. Hayaan mo na yon. Di naman yun ang pinakamahalaga sa relasyon eh. Ang tagal na nga natin oh. 10 years na. Pero pakiramdam ko parang 2 dekada na yung relasyon natin. Umamin ka nga. Nagsasawa ka na ba? Ano? Saan naman nanggaling yan? Eh anong ibig mong sabihin na parang 2 dekada na tayo? Ay, walang masamang ibig sabihin yung sinabi ko kanina. Sinabi ko yun kasi kahit 10 taon pa lang tayo, parang 2 dekada na tayo dahil sa magandang samahan natin. Yun lang yun. Hindi mo talaga naiintindihan. 10 taon na at tumatanda na tayo. Kung madadagdagan pa tayo ng another 10 years, wala na. Hindi na ako magkakaanak nun. Ano ba talagang plano mo para sa atin? Kumalma ka muna, pwede? Plano ko na nga na magsama tayo eh. Yung tayong 2 lang. Yun yung gusto mong mangyari, di ba? Gusto kong malaman kung may bala ka bang pakasalan ako. Kasi ang labo-labo mo eh. Sa sitwasyon natin parang wala ka namang plano para sa ating 2. Okay naman tayo sa ganito, hindi ba? Tsaka hindi naman natin napag-uusapan yung kasal kaya naisip ko na baka ayaw mo. Paano mo naman nasabing ayoko kung hindi mo naman ako tinatanong? Baka naman hindi mo lang talaga yung naiisip. Naiisip ko rin naman pero… Pero ano? Sabihin mo yung totoo. Diretsahan na tayo, Willie. Kahit maisip ko yon, hindi naman tumatagal. Nahaluan agad ng ibang bagay. Iba na kasi kapag kasal na tayo eh. Paano kung may mangyari? Mangyaring ano? Paano kung mag-away tayo tapos maghiwalay din agad? O kaya baka may mangyari sa pamilya natin at magbago tayo sa isa't isa. Kapag nangyari yun, mauuwi rin naman sa hiwalayan lahat. Yan kasing hirap sa'yo eh. Hindi pa nangyayari, pinangungunahan mo na. Yung mga sinabi mo, kontrolado natin yon. Pwedeng hindi mangyari kung mahal talaga natin ang isa't isa. Pero madali ring magbago yung mga bagay-bagay. Hindi mo rin masasabi na tayo talaga hanggang sa huli. Sagutin mo nga yung tanong ko. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ko pa ba nasabi sa'yo yun? Bakit parang hirap na hirap kang sagutin? Ay, mahal kita. Siguro. Papa Dudut, doon na nga po natapos yung usapan namin ni Isabel. Pagkatapos noon ay agad siyang nakipag-break sa akin. Ayusin ko raw muna yung pag-iisip ko bago makipag-usap sa kanya. Gustuhin ko mang ipaintindi sa kanya yung nasa isip ko ng mga sandaling yon ay imposible na. Gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Late 30s na kasi kami at ang sabi niya ay siya yung mas alanganin ng edad sa aming 2. Kung ako lang daw naman ay pwede pang magkaanak kahit matanda na. Pero para sa kanya na isang babae ay hindi na ganun kadali ang lahat. Kung hindi pa raw kasi siya magkakaanak ng panahon na yon, baka hindi na mangyari yung gusto niya. At yon ay ang maging isang ina. Masyadong mabigat para kay Isabel yung naging sitwasyon namin, Papa Dudut.
Ang sabi niya ay para daw akong isang pako na kailangan pang pukpukin para gumalaw. At sa parte ko ay parang ganun nga ako, Papa Dudut. Kahit kasi noong kami pa ni Irene, siguro ay ganun din ang tingin niya sa akin dahil laging nakadepende sa kanya ang anumang gagawin ko. Yun din ang kinakagalit niya sa akin at naging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa. Nang sumagi si Irene sa isip ko ay parang may nagtulak sa akin noon na hanapin siya at kausapin. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na lamang noon na kailangan ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal bago ko nahanap si Irene. Wala kasi siyang Facebook account at hindi na rin siya sumasagot sa dati niyang email. Halos mawala na ako noon ng pag-asa na makakausap ko pa siya. Kahit address nila sa Zamboanga ay hindi ko na rin po alam. Hindi ko na yon nagawa pang itanong sa kanya bago siya umalis dahil sa malamig niyang pakikitungo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na aksidente kami nagkita na ang kakilala namin noong college. Buti na lamang at nakakausap pa sila nito at hindi rin ito nag-atubili na ibigay sa akin yung cellphone number ni Irene na hinihingi ko. Sinubukan ko na rin itanong yung address nila Irene pero hindi rin po nito alam. Nung huling beses daw kasi silang nagkausap ay nasa Zamboanga pa rin siya. Kung gusto ko raw yon malaman ay si Irene na lamang ang tanungin ko. At yun na nga ang balak kong gawin, Papa Dudut. Kung may maramdaman kami ulit para sa isa't isa at single pa rin siya ay handa na akong samahan siya kahit saan pa niya gusto. Ipinangako ko sa sarili ko na kung magkakaroon man ako ng isa pang pagkakataon, hindi na ako magiging tulad ng dati na kailangan pang sabihan ni Irene sa dapat kong gawin. Pero naisip ko rin noon na mangyayari lamang yon kung pwede pa, Papa Dudut. Hello? Si Irene ba to? Oo, ako nga. Sino to? Ako to. Si Willie. Paano mo nakuha tong number ko? Di na importante yon. Basta masaya ako na nakakausap na ulit kita. Drama mo. Ano bang kailangan mo't napatawag ka? Sa tagal na nating walang communication, ngayon ka lang nagparamdam? Hindi ko kasi alam kung paano pa kita makakontak nun. Pero bakit ka nga napatawag ngayon? May gusto sana akong itanong sa'yo. Yang ka na naman sa pabitin mo eh. Ano ba yon? Gusto ko lang malaman kung ako ba talaga yung dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Kasi para sa akin okay naman tayo eh. Masaya tayo. Masaya naman talaga lahat. Pero nung may nangyari, hindi na. Oo nga. Yung sa pamilya mo. Alam ko naman yun eh. Sorry. Yung naging problema kasi, nung di na masaya, wala ka na. Hindi mo na kayang harapin. Hindi mo na kayang dalhin yung sitwasyon. Nandun ka lang nung madali pa lahat pero pag seryoso na at mabigat na yung usapan, lalayo ka na o mananahimik na lang. Lagi mo nilang sinasabi na di mo alam yung gagawin. Sorry. Naisip ko na rin noon na magkakasama tayo habang buhay. Pero dapat mong maintindihan na hindi lang puro saya yung nangyayari sa isang relasyon eh. Kasi kahit tayong dalawa lang dito, may pamilya tayo na hindi dapat tinatalikuran sa oras ng kagipitan. At nung naranasan ko yon, akala ko madadamayan mo ko. Pero hindi eh. Nalungkot din naman ako sa nangyari noon. Pero hindi ko talaga alam kung anong pwede kong gawin. Kita mo na ikaw pa rin yan eh. Hindi naman porke sinabi ko na kailangan ko ng karamay, kailangan ko ng taong malulungkot para sa pamilya ko. Ang kailangan ko noon, yung paghuhugutan ko ng lakas habang lugmok na lugmok ako. At alam mo na hindi mo yun naibigay sa akin. I'm sorry, Irene. Sorry kung hindi ko naibigay sa'yo yung lakas na kailangan mo. Akala ko kasi porke alam ko na matibay ka, na malakas ka, kayang-kaya mo na lahat. Nakakahiya mang aminin pero nung panahong yun, parang ako pa yung naging mahina sa ating dalawa. Nasanay kasi ako na sunod lang ng sunod sa'yo.
Sinisisi mo ba ako? Ha? Hindi kita sinisisi. Di bale na. Tapos na naman yun eh. Kinaya ko namang alagaan yung mga magulang ko. Wala eh. Kinailangan kong humugot ng lakas sa akin mismo. Kasi wala naman akong ibang aasahan. Hindi ako pwedeng maging mahina nung time na yon. Yung lakas na naipon ko, yun din yung ibinigay ko sa pamilya ko. Pasensya ka na talaga. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo. Kahit mahiya ka pa ngayon, tapos na yun. Huwag na nating ibalik pa. Yung mga magulang mo nga pala, kumusta na sila? Wala na si tatay. Namatay siya 4 years ago. Inatake ulit kasi mahina na yung puso niya. Si nanay naman, ayun, malakas na ulit. Basta tuloy-tuloy lang yung maintenance. Ganun naman kasi talaga pag tumatanda na. Sorry talaga. Grabe pa pala yung pinagdaanan mo nung nakauwi ka na sa inyo. Sus, tama na nga yung kakasorry mo. Alam ko rin naman yung dahilan kung bakit tinawagan mo ko ngayon eh. Sigurado ako, may problema ka. Tama ka. Kung ano man yan, harapin mo. Huwag mong takasan. Tanggapin mo yung realidad na hindi tayo puro saya lang. Hindi tayo naglalaro pagdating sa relasyon, Willie. Kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin noon, huwag mo nang uulitin ngayon. Sana di na lang tayo naghiwalay. Sana tayo pa rin. Tapos na yun. Huwag na nating balikan pa kasi wala na. Wala nang babalikan pa. Papa Dudut, nagpatuloy pa yung usapan namin ni Irene. Hindi ko akalain na matutuwa siya sa pagtawag ko sa kanya. Lakas loob ko ring inamin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi na talaga kami pwede. May sarili na rin kasi siyang pamilya at may mga anak na siya. Yung unang beses na nagkausap kami ni Irene matapos ang mahigit 1 dekada, doon na rin naputol ang ugnayan namin. Sinubukan ko naman siyang tawagin matapos ang ilang buwan pero hindi ko na siya makontakt. Hanggang sa mapagtanto ko na lamang na hindi na yon ang number niya. Mukhang sinadya niyang magpalit ng dahil sa akin. Pero hindi na rin naman sumama ang loob ko dahil maayos ang naging pagtatapos ng usapan namin. Tinawagan ko lang din siya ulit noon, hindi para kulitin siya o makipagbalikan sa kanya, kundi para imbitahan siya sa kasal namin ni Isabel. Papa Dudut, next year pa dapat yung kasal namin pero napabilis yon dahil buntis na si Isabel ng panahon na yon. Isa pa ay hindi rin maganda para sa isang assistant principal na magkaroon ng anak nang hindi pa ikinakasal. Kaya hindi na namin yon pinatagal pa. Pero aaminin ko na malaki ang naitutulong sa akin noon ni Irene ng araw na nagkausap kami. Doon ako nalinawan sa relasyon kasi namin ni Isabel. Ako talaga yung nagkulang. Sa tagal na kasi namin at medyo alanganin na rin yung edad niya. Matagal ko na dapat naisip na pakasalan siya. Hindi ko lang maamin pero hindi ko pa noon lubos na napapalaya ang sarili ko kay Irene. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay buo na ang desisyon ko na ibuhos ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko para sa babaeng handa akong makasama ng mas matagal pa. Sinuyo ko si Isabel hanggang sa tinanggap na niya yung proposal ko. Kaya yun, Papa Dudut, hindi na namin pinatagal pa yung pagpapakasal. Grabe no? Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo. Isa lang ibig sabihin nun. Tayo talaga para sa isa't isa. Sino ba naman kasing mag-aakala? Nag-break tayo, di ba? Akala ko nga mawawala ka na talaga sa akin. Sobrang lungkot ko kaya nung naisip ko na nasayang lang yung 10 years nating relasyon. Sorry na. Masyado pa kasing immature tong asawa mo. Mukhang kailangan mo yata patinuin. Sus! Gagawin mo pa talaga akong nanay ha? Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa akin. Biro lang. Pero seryoso, ngayong kasal na tayo, sisikapin kong punan lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako. Hindi mo naman kailangan bumawi. Dito pa lang sa magkakaanak na tayo, okay na ako. At least, diba,
Hindi na ako maghahabol ng oras. Alam mo ikaw, kung makapagsalita ka dyan parang senior citizen ka na. 37 ka pa lang naman at kayang-kaya mo pa manganak. Tsaka kung gusto mo, pwede pa naman tayo magkaroon ng second baby. O kaya hanggang 3 kung kaya mo pa. Hinahamon mo ba ako? Paano kung oo? Kakasa ka ba? Mukha ba akong aatras dyan sa hamon mo? Hindi. Mukhang malabo pa nga sa sabaw ng sinaing na umatras ka. Buti alam mo. Han, pala, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Nakalimutan ko lang kasi to itanong nung nagkaayos tayong dalawa. Ano nga? Tagal naman. Ano yung nagpabago ng desisyon mo? Bakit nakipagbalikan ka sa akin at nagdesisyon ka na pakasalan na ako? Sige, ikukwento ko. Pero bawal magselos kasi wala ka naman dapat ikaselos. Sige, pangunahan mo na naman ako. Wala ka pa ngang sinasabi dyan paano ako magsiselos? Ganito kasi yun. Kilala mo naman si Irene, di ba? Yung ex mo na hindi mo makalimutan. Yan na nga ba sinasabi ko Ituloy mo na lang kasi. Eto na nga. Nung nakipaghiwalay ka kasi sa akin, hinanap ko siya. Hanggang sa nakontak ko siya at nagkausap kami. Tapos nakipagbalikan ka sa kanya pero hindi ka pinagbigyan? Mas tama sigurong sabihin na nalinawan ako. Yun mismo, aaminin ko, mahal ko pa rin siya hanggang sa mag-usap kami ulit. Kaya nga di ko pa naiisip na magpakasal. Pero nung ipinaunawa niya sa akin kung gaano kalaki yung pagkukulang ko bilang boyfriend mo, doon ako natauhan. Kung ganon, siya pala yung dahilan kung bakit masaya tayo ngayon? Parang ganon na nga. Pero syempre, ikaw yung pinakamalaking dahilan kung bakit masaya at kontento na ako ngayon. Alam mo, medyo nakakaselos yung part na pagdating sa kanya, nakikinig ka. Tinatablan ka. Pero sa akin, kahit umiyak na ako, wala pa rin. Wala pa kasi kaming closure. At yung huling usap namin, yun na rin yung pumutol sa ugnayan naming dalawa. Para akong nakalaya. Doon ko talaga naisip na malaking bagay pa rin yung past para maayos yung present. At yung maayos na present naman, yung bubuo ng magandang future. Tama ka. Ikaw kasi yung present na yon. At yung future naman, yung magiging anak natin. Papa Dudut, totoo lang na malaking bahagi ng kasalukuyan ang nakaraan ko. At habang buhay kong pasasalamatan si Irene hindi lang dahil sa naging pagsasama namin kundi para sa mga aral na naituro niya sa akin. Malaki din ang pasasalamat ko kay Isabel para sa mahabang panahon ng pag-unawa niya at sa muli niyang pagtanggap. Nangako kami sa isa't isa na magiging mabuting magulang kami sa mga magiging anak namin. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Isabel sa isang bubong bilang mag-asawa. Masarap pala sa pakiramdam na mahal mo ang isang tao ng buong buo at wala nang mabigat na dinadala sa dibdib. Hindi na nga po ako makapaghintay na makita ang first baby namin ni Isabel. At sana'y masundan pa yon para mas marami nang mangungulit sa aming mag-asawa. Tungkol naman kay Irene ay wala na ako naging balita pa tungkol sa kanya. Hindi na rin ako gumawa pa ng paraan para magkausap kami dahil tama lang naman yung ginawa niya na tapusin na yung ugnayan naming dalawa. Batid ko naman na masaya na siya sa pamilya niya at ganon din naman ako kaya wala nang dahilan para mag-usap kami o magkita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at sana kahit papaano ay kinapulutan po ito ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories para sa pagkakataong ito na mapakinggan ang kwento ko sa programa ninyo. Sinusuportahan kita, Papa Dudut, maparadyo man o sa online at ang mga negosyo na meron ka. Muli maraming salamat and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Willie.
Ang mundo ay malayo sa buhay tulad ng mga prinsipe at prinsesa sa fairy tale. Hindi kasi natatapos ang kwento kapag nagkatuluyan na ang dalawang pinagtagpo dahil sa likod ng happily ever after. Nakataga ay isang bagong yugto pa ang kailangang tahakin ng dalawang taong nag-iibigan. At ito ay ang pagbuo ng pamilya. Mga kabarangay, sa ikatlong parte ng buhay ni Blessy. Saan kaya patutungo ang pagmamahalan nila ni Archie? Sila ba talaga ang tinakda para sa isa't isa? O sadyang katang-isip lang ang invisible string na kanilang pinapaniwalaan? Abangan natin yan dito lang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo ngayong araw na ito. Ako po ulit ito si Blessy at ito po ang karugtong ng kwento namin ni Archie. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, isa ako sa mga maswerteng babae na nakatuluyan ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Nagkatagpo kami ni Archie sa isang bus terminal sa Quezon City noong 1994. Isa yung pagkikita na hindi ko inaasahang mauuwi pala sa pag-iibigan. Hindi madali ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Dahil pagkatapos ng pagkikita namin yon, ay nagkahiwalay kami ng mahabang panahon. Pero katulad nga ng sinasabi sa invisible string theory, kapag kayo ay konektado na sa isa't isa, mawalay man kayo ay gagawa ang tadhana ng paraan para kayo ay pagtagpuin muli. Yun na nga po ang nangyari sa aming dalawa ni Archie. Ilang beses kaming pinagtagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga hindi inaasahang lugar, hanggang sa napagtanto namin na baka nga kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Papadudot, naging maganda ang pagsasama namin ni Archie bilang magkasintahan. Maraming nabago sa buhay ko sa kanyang pagdating. Siyang naging source ko ng kasiyahan at inspirasyon. Sa paglalim ng samahan naming dalawa ay mas lumalim din ang respeto at pag-iibigan namin para sa isa't isa. Nagtagal kami ng 3 taon bago niya hiningi ang mga kamay ko para pakasalan ako at pumayag naman ako, Papadudot. Taong 2004 nang nag-propose sa akin si Archie, pero bago pa man nangyari ito, hindi ko alam na mas nauna na pala niyang hiningi ang blessing ng mga magulang ko. Akala ko noon ay may out of town trip lang siya noon. Hindi ko alam na nagpunta na pala siya sa La Union ng mag-isa para personal akong ipagpaalam sa pamilya ko. Ikaw ba talaga seryoso na dun sa anak ko? Opo, Tito. Seryoso na po talaga ako kay Blessy. Kaya ako nga po kayo pinuntahan dito sa La Union para magpaalam po muna ako sa inyo bago ako mag-propose sa kanya. Hindi basta-basta ang pagpapakasal. Hindi sapat ang mahal mo lang yung anak ko. Ang pag-ibig, parte lang yan sa buhay mag-asawa. Pero marami pa yung kakibat para magkaroon kayo ng maayos na samahan. Tulad po ng ano, Tito? Tulad ng tiwala, paninindigan, pagiging tapat. Mahal mo nga pero wala ka namang tiwala sa kanya. Mahal mo nga pero wala ka namang paninindigan. Hindi ka naman tapat sa kanya. Kung pagmamahal lang ang meron ka sa tao, hindi kayo magtatagal. Makakaasa po kayo na hindi lang pagmamahal ang ibibigay ko sa anak nyo. Paninindigan ko po siya. Hindi ko po siya iiwan anuman ang mangyari. Ipinapangako ko po sa inyo, Tito, na aalagaan ko siya. Hindi ko po siya pababayaan. Maaasahan ko ba talaga yan sa'yo? Hindi lang ba yan puro salita lang? Hindi lang po to puro salita, Tito. Gagawin ko po talaga ang lahat mabigyan lang na masayang buhay si Blessy. Kung ganon, ibinibigay ko na sa'yo yung hinihingi mong basbas. Maraming salamat po, Tito.
Basta ang hinihingi ko lang mula sa'yo, huwag mo siyang susukuan. Huwag mo siyang iiwanan. Alam kong minsan toyoin ang batang yon, pero parte na yon ng mga bagay na minahal mo sa kanya, tama ba? Kaya dapat tanggapin mo kung ano man ang mga meron at wala sa kanya. Opo, makakaasa po kayo. At kung sakali man na dumating yung araw na may mga bagay kayo na hindi mapagkakaintindihan, lagi niyong pag-usapan ang problema niyo. Huwag niyong tatapusin ang isang buong araw nang hindi kayo nagkakaayos. Huwag kayong matutulog na magkagalit. Opo, Tito. Gagawin ko po yan. Maniwala ka sa akin. Yan ang sekreto naming mag-asawa kaya kami nagtagal. Hindi namin pinapahaba ang mga pag-aaway namin ng asawa ko. Tatandaan ko po yan. Salamat po sa advice. Tsaka kung pakakasalan mo na ang anak ko, huwag nang tito ang itawag mo sa akin. Ho? Ano na pong itatawag ko sa inyo? Di tawagin mo na akong tatay. Doon din naman ang punta nun, di ba? Talaga po? Gusto niyo na pong tawagin ko kayong tatay? Oo naman. Maraming salamat po, Tay Emilio. Walang anuman. Anong balak mo ngayon yan? Kailan ka babalik sa Maynila? Babalik na rin po ako agad ng Maynila. Nagpunta lang po talaga ako rito para magpaalam sa inyo. Aalis ka na agad-agad? Dito ka na magpalipas ng gabi. Naku, wag na po. May nabili na rin po akong ticket pabalik eh. Iba po kasi ang paalam ko kay Blessy. Hindi niya po alam na dito ako sa La Union nagpunta. Doon na lang po ako sa bus magpapalipas ng gabi. Ganun ba? Opo. Susurpresahin ko po kasi siya pag uwi ko. O sige, kung ganun, magdala ka na lang ng pasalubong pa uwi. Samahan mo ko, lalabas tayo. Okay po. Saan po tayo pupunta, Tito? Sa kumpare ko. Nagtitinda yun ng sukang Iloko. Paborito yun ni Blessy. Tsaka bibigyan din kita ng basi. Yun na ang regalo ko sa inyong dalawa. Basi? Yun po ba yung wine? Oo, gawa yun sa katas ng tubo. Dito ka lang sa norte makakabili ng lehitimong basi. Naku, salamat po. Halika na. Para makapaghanda ka na sa biyahe mo. Sige po. Anong oras ba ang alis mo? Mamayang 8:00 po ng gabi. Oh, 5 oras na lang pala. Tayo na. Isa yon sa mga nagustuhan ng magulang ko kay Archie Papadudut. Hindi niya sila nakakalimutan sa bawat desisyon namin bilang magkasintahan. Palagi siyang nagpapaalam para hindi sila mag-alala sa kalagayan ko. Doon nakuha ni Archie ang tiwala ng buong pamilya ko. Pagkagaling ng La Union ay dumiretso kaagad siya sa akin para naman hingin ang mga kamay ko. Nagulat nga ako noon, Papadudut, dahil wala siyang pasabi na pupuntahan niya ako. Nakapangbahay lamang ako noon. Bagong gising at wala pang sipilyo. Samantalang si Archie ay diretso sa bahay mula naman sa bus terminal. Hindi romantic ang naging proposal niya sa akin, pero kahit ganoon ay napakasaya ko ng araw na yon. Noong lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ang mga kamay ko, doon ko nadama ang labis na pagmamahal niya sa akin. Doon ko rin napagtanto na siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nangingilid ang mga luha ko na sinagot siya ng oo, Papadudut. Maliban sa pamilya naming pareho at sa best friend kong si Jessa, ay wala nang ibang nakakaalam na engaged na kami ni Archie, Papadudut. Itinago na muna namin ito sa publiko hanggang sa mapagplanuhan namin ang kasal naming dalawa. Maganda rin yon dahil sinulit muna naming pareho ang mga araw namin bilang magkasintahan bago tuluyang pumasok sa mundo ng pagkakaroon ng sariling pamilya. Blessy, ito na yung buko juice. Salamat! Ay, nakakatuwa, no? Oo nga eh. Ngayon na lang ulit tayo nakalabas. Hindi. I mean, nakakatuwa yung naging takbo ng story natin. Bakit mo naman nasabi? Wala lang. Binabalikan ko lang kasi yung past years habang bumibili ka ng buko juice.
Natutuwa lang ako na yung pagkikita natin noon sa isang bus terminal, nauwi sa ganito. Isipin mo, engaged na tayo. Oo nga, no? Hindi talaga natin alam kung anong magiging kapalaran natin. Para siyang regalo na araw-araw kailangan natin buksan. Nabanggit ko na ba sa iyo yung tungkol sa invisible string theory? Invisible string? Oo, may nabanggit ka nga sa akin na ganyan dati. Ano na nga ulit yun? May theory kasi. Karaniwan sa East Asian culture lang to. Ang sinasabi, bawat tao raw may nakakabit na invisible string sa pinky finger nila. Tapos, sa kabilang string naman, yung taong nakatadhana para sa kanila. Naalala ko na. Kahit magkalayo kayo at magkahiwalay, darating yung araw na magkikita pa rin kayo kasi nga, kayo yung mag-soulmate. Tama ba? Oo, ganun na nga. Parang ganun yung nangyari sa atin eh. Talaga? Oo, nung nagkita tayo sa bus terminal, parang random meeting lang yun, diba? Tapos, tsaka na lang tayo nagkita pagkatapos ng napakahabang panahon. Tama, yun yung nagkita uli tayo sa kasal. Oo, yung kasal ng katrabaho mo. Baka nga hindi lang sa bus terminal yung unang pagkikita natin eh. Baka nagkita na tayo bago pa man nun. Pero di pa nga lang tayo nagkakilala. Ganon kasi yung concept ng invisible string. Pagdidikitin kayo ng tadhana kahit na di pa kayo magkakilala hanggang sa dumating na lang yung time na mapansin nyo na lang ang isa't isa. Ang interesting ah. Ano ba mga ginawa mo noon bago tayo nagkakilala? Wala naman masyado, trabaho, tsaka bahay lang naman ako noon eh. Pero hindi natin alam, baka nagkasabay na pala tayo dati sa jeep o sa elevator. Hindi nga lang tayo aware sa existence ng isa't isa. Nakakatuwa nga yung ganun. Saan mo naman nalaman yung invisible string theory na yan? Sa kaibigan ko, si Jessa. Mahilig kasing magbasa ng pocketbook yun eh. Nung una nga, hindi ako naniniwala sa pinagsasasabi niya eh. Hanggang sa nakilala kita. Tapos, ayun nga, ilang beses tayong naghiwalay at nagkita ulit. Para bang pili tayong pinaglalapit? Sa tingin mo, tayo talaga yung magkakonekta? Oo naman, naniniwala talaga ako doon. Ikaw ba, sa tingin mo hindi? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa mga ganyang klaseng konsepto. Pero para sa akin kasi, hindi dyan nakabase yung buhay ko eh. Puso ko ang pipili sa taong mamahalin ko. Hindi tadhana. Isip ko ang gagawa ng paraan para makasama ko ang taong mahal ko. Siguro nga pinagtagpo tayo ng tadhana. Pero pinili ka ng puso at isip ko. Ako ang nagdesisyon na mahalin ka. Napakasalang ka. Kaya tadhana man o hindi ang may pakana ng lahat, isa lang ang sigurado ko. Na ikaw na ang taong mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Matamis na tong iniinom nating juice. Pero mas matamis ka pa pala. Salamat, Blesia. Kasi pumayag ka na pakasalan ako. Salamat din kasi pinili mo ko. I love you. I love you too. 5 buwan ang naging preparasyon namin sa naging kasal namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan matapos ang marriage proposal ni Archie ay inisa-isa naming sinuyod ang Metro Manila para magawa ang kasal na pinapangarap namin pareho. Simple lang naman ang gusto ko noon, isang church wedding kasama ang mga malalapit na tao sa buhay namin. Pero ibang plano ni Archie, Papa Dudut. Gusto niyang magkaroon ng magandang kasalan na hindi namin malilimutan. Siya ang umako ng lahat ng gastusin sa kasal, kaya naman ibinigay ko na sa kanya ang gusto niya. Napaka hands-on ni Archie sa pagplano ng kasal namin. Halos wala na nga akong gawin noon dahil planado na niya ang lahat. Daig pa niya ang wedding planner. Napaka-metikuloso niya dahil gusto niyang walang aberya kapag dumating na ang pinakamasayang araw naming dalawa. Sobrang swerte ko sa kanya dahil nang mga oras na yon ay nakita ko kung gaano siya kaseryoso na pakasalan ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko ang nangyaring kasal. Maraming tawang dumating, ang ilan nga ay hindi ko kakilala. Ganon pa man sa dami ng tao ay isang tao lang nakatutok ang buong atensyon ko.
nung araw na yon at kay Archie lamang ito. Pagkatapos ng kasal namin ay tumira ako sa bahay nila Archie at doon na namin sinimulan ang bagong yugto ng aming buhay. Papa Dudut, wala namang naging pagbabago sa samahan namin ni Archie simula noong nagpakasal kami. Kung gaano kami ka-close sa isa't isa noong magkasintahan pa lamang kami ay ganon pa rin kami noong nagsama na kami sa isang bubong. Nakatira noon si Archie sa isang apartment malapit sa kanyang trabaho. Mas naging maganda ang rapport naming dalawa noong nagkasama na kami sa isang bahay. Kahit busy kami sa kanya-kanya naming trabaho ay may oras kaming ilaan para sa relasyon namin. May kanya-kanya rin kaming mga me time kung saan ay pinapayagan namin ang bawat isa na lumabas kasama ang mga kaibigan namin. Bilang may bahay, ako ang tagapangalaga ng tirahan namin. Karaniwan sa akin na napupunta ang mga magagandang trabaho sa bahay tulad ng paglilinis at pagluluto, samantalang si Archie naman ang may hawak sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit namin. Sabi nila mahirap ang magkaroon ng buhay may asawa. Pero para sa akin ay hindi ka mahihirapan kung tamang tao ang pinili mong pakasalan. Nasa tamang tao na po ako noon, Papa Dudut. At wala na akong ibang mahihiling pa kundi nagpapasalamat na lamang ako na si Archie ang ibinigay para sa akin. Pero minsan sa buhay, dumarating din tayo sa mga araw kung saan nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Hindi rin naman po perpekto ang relasyon namin ni Archie kaya may mga oras din noon na nagkakaroon kami ng maliit na pagtatalo. Ang unang pinagtalunan namin noon ay tungkol sa pagiging busy niya masyado sa trabaho. Nalimutan na niyang balansehin ang trabaho at personal na buhay niya. Mabuti na lamang at laging nandyan ang tatay ko noon. Natakbuhan ko tuwing hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hello? Hello, Blessy. Ang tatay mo to. Tay, napatawag kayo. Wala naman. Kukumustahin lang kita. Linggo kasi ngayon. Wala akong magawa rito sa bahay. Maayos naman po ako rito. Kayo po? Maayos din naman kami rito ng nanay mo. Kaya aga-aga, tinalakan na naman ako kanina. Di ba nga ako nakakapagkape? Hulaan ko. Mas inunan nyo na naman kasi mga manok nyo kaya kayo pinagalitan, ano? Siyempre. Sino naman titingin sa mga alaga ko kundi ako? Alangan namang pabayaan ko mga yun. Naku, kayo talaga, tay. Tumanda na kamit lahat, manok pa rin ang inaatupag nyo. Wala na akong ibang pinagkakaabalahan dito eh. Kung sana may apo akong inaalagaan, di masaya. Kailan ba kayo magkakaanak ni Archie? Wala pa kaming ganyang plano, tay. Sobrang busy pa namin sa trabaho ngayon eh. Tsaka gusto namin mag-ipon muna bago magkaroon ng anak. Baka naman sa sobrang abala nyo sa pag-iipon, malipasan na kayo ng oras dyan. Ay, wag po akong pagsabihan yun yan, tay. Alam kong i-budget ang oras ko. Ewan ko na lang sa asawa ko. Oh, bakit? May problema ba kayong dalawa pagdating sa oras? Minsan, yun yung pinag-aawayan namin. Paano nag-aaway? Wala na ba siyang oras para sa'yo? Ay, actually, gano'n na nga po yun nangyayari. Hindi kami magkasundo minsan sa oras, lalo na nitong mga nakaraang buwan eh. Kakalipat din niya kasi sa trabaho, kaya hindi magtugma yung schedule namin. Nako, dapat ayusin niyo yan. Parang simpleng bagay lang yan. Pero kapag hindi yan naayos, lalaki at lalaki yan, anak. Opo, alam ko po, tay. Nag-usap naman na kami kagabi bago pa kami matulog. Umuuna lang ako. Ayaw daw niya kasi na may tampuan kami bago matulog. Oo, kasi yun ang utos ko sa kanya. Lahat ng problemang mag-asawa, dapat inaayos bago matulog. Kaya ayun, hinayaan ko na lang siya para matapos na. Huwag ganyan, anak. Dapat ayusin nyo ng tama.
Kung sa tingin mo nawawalan na siya ng oras sa'yo, sabihan mo siya para alam niya ginagawa niya. Kung may rason naman kung bakit siya ganon, intindihin mo siya. Ganon dapat. Magbibigayan kayong dalawa. Opo, kakausapin ko po siya pagka uwi niya sa trabaho. May trabaho ba siya ngayon? Opo, hanggang mamayang gabi pa siya. Gusto mo ako kumausap sa kanya? Naku, wag na, Tay. Ako nang bahala sa problema namin mag-asawa. Baka mamaya isipin niya nagsusumbong ako sa inyo. May tiwala naman ako na maaayos niyo yan. Kung tutuusin, maliit lang talaga na problema yan, kaya wag niyo nang palakihin. Mas malala pa ang mga darating kapag nagkaanak na kayo. Kaya nga po kailangan namin paghandaan para hindi kami mabigla. Pero wag niyo ring patagalin. Matanda na kami ng nanay mo. Gusto rin naming makita ang magiging apo namin sa inyo. Opo, darating din tayo dyan. Tsaka wag po kayong magmadali kasi mahaba pa naman ang buhay nyo. Mahaba tenga nyo O siya, sige. Baka naaabala na kita dyan. Sige po, Tay. Ingat po kayo dyan. Pakikumusta na lang ako sa asawa mo. Sige po. Tulungan nyo na din po si nanay para di niya na kayo tinatalakan. Oo na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye! May punto naman po si Tatay Papadudot sa mga sinabi niya sa akin noon. Mas may alam siya sa buhay na binabanggit niya dahil matagal na sila ni Nanay kaya lahat ng sinabi niya sa akin ay isinapuso ko, Papadudot. Isa pa ay mahirap magreklamo ng ganon kaaga. Lalo na't wala pa kami ni Archie sa parte ng buhay namin kung saan ay meron na kaming mga anak. Doon pa lamang masusubok ang tatag namin bilang mag-asawa. Kalaunan ay nagkaayos din naman kaagad kami ni Archie. Humingi siya ng tawad kung minsan ay nakakaligtaan niya ako. Masyado lang daw kasi siyang busy sa pag-iipon para sa future namin, pati na rin sa future ng magiging anak namin, Papadudot. Dumaan ang mga taon. Trinabaho na namin ni Archie ang pagkakaroon ng anak. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hirap kaming makabuong dalawa. Kung ano-ano na noon ang sinubukan namin para lamang mabuntis ako pero hindi nagkaroon ng laman ang tiyan ko. 38 na po ako noon at alam kong paubos na ang oras ko. Natatakot ako na baka hindi ko na mabigyan ng anak si Archie. Lalo na't alam kong matagal na niya itong hinihiling na mangyari sa buhay namin. Sinikap kong gawin ang lahat para lamang mabuntis. Halos masira na ang ulo ko noon sa kakaisip kung ano ba ang mali. Ayaw ko na noong makita ang dismayadong mukha ni Archie tuwing lumalabas na negative ang mga pregnancy test results. Dumating nga noon sa puntong ako na mismo ang nahihiya sa asawa ko, Papadudot. Blessy, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito ako sa banyo! Anong ginagawa mo dyan? Ginagamit ko na yung pregnancy kit na inuwi mo galing trabaho. Bakit? May nararamdaman ka na bang sintomas ng pagbubuntis? Delayed yung period ko Naisip ko na baka meron na. Oh? Anong sabi? Anong resulta? Teka, wala pa. Hinihintay ko pa lang na magpakita yung mga linya. Yung unang line na magpapakita, yun yung control line. Ano ibig sabihin nun? Parang test lang. Ibig sabihin, nagwo-work yung pregnancy test. Kapag nagkaroon ng second line yan, yun yung resulta mismo ng pregnancy test mo. Ibig sabihin nun, buntis ka. Kaya naman pala dapat 2 linya magpakita. Teka, ayan na. May 1 linya na. Isa na lang. Kinakabahan ako, Archie. Ano man ang maging resulta niyan, okay lang. Marami pa naman tayong chance eh. Wala pang lumalabas na 2 linya. Gaano katagal na ba yan? Kanina ka pa ba naghihintay? Medyo. Kung may 3 minutes na, mukhang wala na nga yan. Sa tingin mo? Oo. Usually kasi, magkasunod lang yan. Kapag nagpakita na yung first line, magpapakita na rin yung second line.
Akala ko naman meron na. May times naman na hindi accurate ang mga pregnancy test. Kaya nga recommended na 2 beses gamitin para sigurado. Pwede kang umulit pero dapat sa umaga mo gawin. Bakit naman sa umaga? Mas mataas kasi ang HCG level mo sa umaga. Mas madali lang din ma-detect kung buntis ka kapag sa umaga mo ginawa yung test. Ganun ba yun? Oo. Tsaka bawal ding uminom ng maraming tubig bago ka mag-take ng PT. Bakit naman? Kasi madidilute yung ihi mo eh. Okay. Ngayon alam ko na. Subukan mo na lang ulit bukas. Ay, sige. Try na lang ulit natin bukas baka sakaling namali lang yung kit. Oh, bakit naman malungkot ka? Nakakadismaya lang. Tagal na natin gustong magkaanak pero hindi man lang tayo makabuo. Sa tingin mo ba, may problema sa akin? Blessy, walang problema sa'yo. Baka hindi pa talaga siguro natin time. Maghintay lang tayo. Ibibigay din ni Lord yung mga dasal ng puso natin. Pero sobrang tagal na kasi eh. Hindi na to normal. Gusto mo bang magpa-check up? Ayoko. Bakit ako magpapa-check up? Wala naman akong sakit. Para malaman natin kung ano yung problema. Kung bakit ka hirap magbuntis. So sinasabi mo nga na may problema ako. Ako yung may mali. Hindi naman. Nagsasuggest lang ako kasi nga nagtatanong ka diba kung bakit hirap tayo makabuo? Tayo. Hirap tayo. Kaya bakit ako lang? Ikaw kaya magpa-test? Baka ikaw may problema, ako pa sisisihin mo. Blessy, hindi naman sa... Bahala ka dyan! Teka, Blessy! Mag-aaway na naman ba tayo? Papa Dudut, wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal ng magdasal. Sobra-sobra na noon ang nararamdaman kong inggit sa mga kakilala ko dahil sila ay may mga anak na. Samantalang kami ni Archie na 5 taon ng mag-asawa ay hindi pa rin nakakabuo ni isa. Mabuti pa nga ang kaibigan ko noong si Jessa na nakadalawa na siyang anak. Palagi akong tinatanong ng mga tao noon kung kailan daw ako magkakababy at tuwing tinatanong ako ng mga ganong bagay ay hindi ko maiwasang malungkot. Nasasaktan ako tuwing wala akong maisagot na rason. Mabigat para sa akin, Papa Dudut, na hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae. Pero kahit na ganoon ay wala namang nagbago kay Archie. Positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay. Sinubukan ko noong maghanap ng kasagutan sa internet. Lahat ng mga nakita ko doon ay sinunod ko. Inayos ko ang lifestyle ko at umiwas sa mga bagay na nakapagbibigay sa akin ng stress. Hindi ako nawala ng pag-asa, Papa Dudut. Ginawa namin ni Archie ang lahat at sa tulong ng mga nagmamahal sa amin ay dininig din ng Diyos ang kahilingan naming mag-asawa. Matapos ang mahabang paghihintay ay nagkaroon din ng bata sa sinapupunan ko, Papa Dudut. Para kaming nanalo sa loto noong nakumpirma namin ni Archie na nagdadalang tao na talaga ako. Sa wakas, matapos ang araw-araw na panalangin, matapos ang mga mabibigat na araw na pinagdaanan namin, isang blessing din ang nakamit naming mag-asawa. Hindi na po namin sinayang ang chance na ibinigay sa amin ng Diyos. Labis-labis na ang pag-aalaga ang ginawa namin para lamang maging safe ang baby sa tiyan ko. Alam ko naman po na matanda na rin ako ng time na yon kaya masela ng naging pagbubuntis ko. Sobrang inispoil ako ng mga tao sa paligid ko. Lahat ng pag-aalagang pwedeng gawin ay ginawa sa akin ni Archie. Daig ko pa ang reyna ng UK sa pag-aalagang ginawa nila sa akin. Maging ang mga magulang ko ay nakatutok din noon sa pagbubuntis ko. Lahat ng vitamins na kailangang inumin ay ininom ko noon, Papa Dudut. Ano man ang utos ng doktor ay sinusunod ko lahat. Exercise, pagtulog ng maaga, pag-iwas sa mga stressful na bagay, maging mga pamahiin ay nasunod ko na rin. Sa katunayan, sa first trimester ko, Papa Dudut, ay nagpaalam na ako sa trabaho. Sinuportahan naman ako ni Archie sa naging desisyon ko. Ang ikinaganda nito ay nurse si Archie kaya naalagaan niya ako ng maayos. Kaso nga lang ay hindi naging maganda ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Nasa 3 buwan na ako noon nung bigla na lang akong dinugo.
Nasa trabaho pa noon si Archie samantalang hindi ko naman matawagan si Jessa para sana magpatulong. Dinala ko ang sarili ko sa pagamutan at doon ko napag-alaman ang masamang balita na wala na ang baby ko, Papa Dudut. Blessy, uminom ka muna ng tubig. Salamat. Pero hindi ako nauuhaw. Uminom ka lang kahit konti para hindi ka ma-dehydrate. Hindi nga ako nauuhaw, ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Alam kong mabigat ang pakiramdam mo ngayon. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ako. Ang unfair. Sobrang unfair. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit ganun yung nangyari? Ano yung ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali. Pero bakit? Bakit nawala sa atin yung anak natin kung wala akong ginawang mali? Nakausap ko yung OB mo. Hindi raw na-develop ng maayos yung bata kaya siya nalaglag. Usually, ang rason ng mga miscarriage dahil kinulang o nasobrahan sila ng chromosomes. Archie, pwede bang huwag mo muna akong lecturean ng mga ganyang bagay? Kahit anong sabihin mo, wala ako naiintindihan sa mga chromosomes na yan. Pasensya na pero ini-explain ko lang kung ano nangyari kasi sinisisi mo yung sarili mo eh. Wala kang kasalanan sa nangyari. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Bakit naman ganito yung pinagdadaanan ko? Ngayon na nga lang ako nabigyan ng chance na magbuntis. Mawawala pa. Pagsubok lang to. Kailan ba matatapos yung pagsubok na yan? Ilang taon na tayo nagtatry. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Magtiwala ka lang, Blessy. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sawa na ako. Pagod na ako umasa, Archie. Malalampasan din natin to. Si tatay, tumatawag. Gusto mo ako muna kumausap sa kanya? Ikaw muna, please. Salamat. Akin na yung phone. Hello, Tay. Si Archie po to. Hello, Archie. Mabuti naman, sumagot na kayo. Anong nangyari kay Blessy? Ba't daw siya itinakbo sa ospital? May nangyari po sa dinadala ni Blessy, Tay. Anong nangyari? Okay lang ba ang anak ko? Nasa mabuting kalagayan naman po si Blessy kaso po yung baby namin hindi na po nakasurvive. Ano bang nangyari? Bigla na lang po siyang dinugo habang nasa bahay. Nasa trabaho po ako nung nangyari yun, Tay, kaya natagalan bago siya nadala sa ospital. Diyos ko, ang anak ko. Kasama mo ba si Blessy ngayon? Pwede ko ba siyang makausap? Nabigla pa po siya sa mga nangyari, Tay. Nandito pa rin po kami sa ospital ngayon. Maya-maya po pwede na kaming umuwi. Tatawagan ko na lang po uli kayo kapag nasa bahay na po kami. O sige, tawagan mo ko kapag nakauwi na kayo. Sigurado ka bang nasa maayos na lagay ang anak ko? Wala bang masamang nangyari sa kanya? Wala pong masamang nangyari sa kanya, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Magkasama na po kami ngayon. Hindi ko po siya pababayaan. O sige, mag-ingat kayo pag uwi nyo. Tawagan nyo kami mamaya, ha? Opo, Tay. Baba ko na po itong tawag, ha. Ingat po kayo. Anong sabi niya? Kinukumusta ka? Kapag okay ka na, kausapin mo sila mamaya. Sigurado nag-aalala ng mga magulang mo. Malalampasan din natin to. Halika na. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Mahirap mag-move on mula sa nangyari sa amin. Para kaming pinaasa para lang masaktan. Dahil sa nangyari, aaminin kong nag-iba ang pagtingin ko sa mundo. Napaka-unfair kasi na iparanas pa sa amin ang saya na dulot ng pagkakaroon ng anak. Pero babawiin lang pala ito kaagad. Sinikap kong bumangon mula sa pagkakalugmok na yon ng buhay ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagsubok lang ang lahat. Baka kailangan ko munang patunayan na deserve kong maging ina bago ko mabigyan ng anak.
Kahit para bang wala na akong pag-asa pang maging magulang, ay hindi ko pa rin binitawan ang pangarap kong yon. Malapit nang mag-40 ang edad ko noon at pakiramdam ko ay para na akong isang kandila na paubos na. Pero pagkatapos ng 2 taon, muli kaming nabigyan ng tsansa ni Archie na magkaanak. Muli akong nagdalang tao at sa pagkakataon na yon ay ginawa ko na talaga ang lahat para maging safe ang baby sa tiyan ko. Isang buhay ang muling nakasalalay sa akin at doble-doble ang nararamdaman kong takot dahil maaari na naman kasi itong bawiin mula sa akin anumang oras. Noong nalaman kong buntis ako ay muli akong tumigil sa trabaho. Binawalan din ako ni Archie na gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Iniwasan ko ang mga pagkain na nakakasama sa katawan. Ininom ko lahat ng vitamins na maaring inumin. Halos mag-bed rest ako noon para lamang maalagaan ang anak ko. Hanggang sa dumating ang araw na nalampasan ko rin ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ko. Bawat buwang dumaraan ay palagi ako nagpapasalamat sa Diyos na safe ang baby ko. Pero 1.5 buwan na lang noon ang inaantay namin ni Archie nang bigla akong nagkaroon ng early labor. Archie, kanina pa kita hinihintay. Gising ka na pala. Kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdamang masama? Wala. Kumusta ang baby? Okay lang ba siya? Kumain ka muna. Binalan kita ng lunch sa labas. Tinatanong kita kung kumusta ang baby natin. Nasaan na siya? Blessy, I'm sorry pero… Pero ano? Ano nangyari? Hindi nakasurvive si baby eh. Ano? Paano hindi nakasurvive? Sinubukan nilang lahat para i-revive yung baby natin pero hindi na talaga kaya ng bata. Masyado raw siyang maaga lumabas. Hindi! Archie, wag mo sabihin yan sa akin! Blessy, magpahinga ka na muna. Hindi ito maaari! Archie, nasaan ang baby ko? Hinahanda na siya ng mga nurse. Dadalhin nila dito yung bata para bigyan tayo ng oras na makasama siya. Bakit naman ganon? Ano pag nagawa kong kasalanan? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Bakit kailangan ko ulit maranasang mawala ng anak? Bakit, Archie? Wala akong maisasagot sa tanong mo na yan. Hindi ko na rin alam kung ano tong nangyayari sa atin eh. Masakit din para sa akin na nangyari. Teka sandali, yung mga nurse na atayang kumakatok. Dala nila si baby. Gusto mo bang makita yung bata? Puntahan ko lang sila sandali. Kumusta po? Okay na po ba? Salamat. Iwan nyo na lang po muna kami sandali. Tatawagin ko na lang po kayo mamaya kapag kailangan nyo nang kunin yung bata. Salamat po ulit. Blessy, nandito na yung baby natin. Gusto mo ba siyang halikan? Gusto kong makita yung anak ko. Heto. Anak ko, sorry. Sorry kung hindi kita naalagaan ng mabuti. Sorry kung hindi ako naging maayos na ina sa'yo. Pasensya ka na. Hindi kita nabigyan ng mahabang buhay. Ang sabi sa akin ng nurse kanina, lumaban naman daw si baby. Tumagal siya ng 2 minuto. Narinig ko pa siyang umiiyak kanina eh. Lumaban siya, Blessy. Lumaban yung baby natin. Kahit sa ilang minuto lang. Nakita ka niya. Naramdaman ka niya.
Gusto ko siyang pangalanan bago siya kunin ng mga nurse. Oo naman. Anong ipapangalan mo sa kanya? Marco. Baby Marco. Ang ganda naman ng pangalan. Nga pala, may nabili pala akong disposable camera kanina. Gusto mo ba kunan ko kayo ng picture? Kunan mo kami ng picture para may remembrance ako sa kanya. Sandali, hanapin ko lang sa bag ko yung camera. Teka, saan ko ba nailagay yun? Heto. Ano, ready ka na? Bibilang ako ng 3 ah. 1, 2, 3. Teka, isa pa. Sama naman ako. 1, 2, 3. Nang mga panahon na yon ay sumuko na talaga ako. Yun na siguro ang may tuturing kong darkest moment ng buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko inaakalang darating ako sa puntong makakaranas ako ng ganong klaseng kalungkutan. Dahil sa mga masasamang karanasan na nangyari sa buhay ko ay unti-unting nagbago ang ugali ko. Naging magalitin ako at hindi na ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao noon. Para bang galit ako sa mundo. Ayoko nakakakita ng mga taong masasaya dahil naiinggit ako. Naiinggit ako na sila ay kaya nilang ngumiti at tumawa samantalang ako ay hindi ko man lang kayang magsaya. Pakiramdam ko noon ay pinaparusahan ako ng mundo. Hindi ko alam kung bakit ayaw pumabor sa akin ang kapalaran. Lumayo ang loob ko sa lahat mula sa mga magulang, kapatid at kaibigan ko. Pati ang asawa kong si Archie na dapat ay kakampi at kasangga ko, sana sa mga panahong yon ay pinagtulakan ko rin palayo. Ang gusto ko na lang noon ay mapag-isa. Nang mga oras na yon ay feeling ko ay hindi na ako nararapat pang mabuhay dahil wala nang maayos na nangyari sa akin. Para bang napakawalang kwenta kong tao dahil hindi ko man lang mabigyan ng anak ang asawa ko. Dumating na kami noon sa punto ng buhay namin ni Archie na unti-unti nang lumalamlam ang relasyon namin bilang mag-asawa. Malapit na kaming mag 10 years bilang mag-asawa noon ni Archie, Papa Dudut. Dapat sa mga taong yon ay mas napagtibay na namin ang pagsasama namin. Dapat ay masaya na kami sa pagpapalaki sa mga anak namin. Pero hindi ko inakala na matapos ang halos 1 dekada bilang mag-asawa ay walang napuntahan ang pagsasama naming dalawa. Wala kaming anak at ang dating pagmamahalang nararamdaman namin sa isa't isa ay unti-unting bumagsak. Dahil sa mga nangyari, aaminin ko po na nawalan ako ng gana sa buhay. Kasama na doon ang pagiging asawa ko kay Archie. Napabayaan ko siya at hindi ko na nagagawa ang parte ko bilang asawa. Ang puso ko na dati punong-puno ng pagmamahal at pag-asa ay napalitan ng galit. Galit ako sa mundo dahil para bang kinalimutan ako. Galit ako sa mga taong sinasayang ang buhay ng mga batang hindi naman pala nila gusto o hindi nila kayang alagaan at buhayin. Galit ako sa mga taong kay daling makabuo ng bata. Galit ako pati sa mga napakaliit na bagay. Alam kong mali yun pero dahil sa trauma na dinanas ko ay nawala na ako ng gana pang magpatuloy sa buhay, Papa Dudut. Naging mainitin ang ulo ko, Papa Dudut. Nalayo ang loob ko sa mga taong malalapit sa akin. Hindi naman ako pinabayaan ni Archie at sinubukan niya akong suportahan sa abot ng kanyang makakaya. Pero dumating na rin noon sa puntong nasanay na siya sa pagiging cold ko sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sinukuan na lang din niya ako, Papa Dudut. Para na lang kaming mag-roommate noon na magkasama sa isang bubong pero malimit lang magkibuan. Ni hindi na nga kami nagsasamang matulog sa isang kwarto. Ito ang rason kung bakit bigla akong tinawagan ni tatay isang araw.
Hello po, Tay. Hello, anak. Napatawag po kayo. Kukumustahin lang kita. Anong pinagkakaabalaan mo ngayon? Wala po. Nandito lang ako sa bahay. Bakit hindi ka lumabas? Magpahangin. Dito na lang po ako sa bahay. Wala akong lakas ngayon para lumabas eh. Nagkukulong ka na naman ba? Hindi po. Ayoko lang talagang lumabas ngayon. Gusto ko yung mas tahimik. Tahimik? Yung walang imikan tulad ng ginagawa mo sa asawa mo ngayon. Bakit po? Nagsumbong ba sa inyo si Archie? Kinumusta ko siya kahapon. Nagkwento lang siya sa akin tungkol sa buhay niyo ngayon. Di mo raw siya gaanong kinikibo. Hindi naman po sa hindi ko siya kinikibo. Wala lang talaga ako sa mood na makipag-usap. Anak, alam ko na mabigat ang pinagdadaanan niyong mag-asawa ngayon. Pero huwag niyong hayaang sirain ng mga problema ang relasyon niyong mag-asawa. Wala naman pong ganung nangyayari. Sa akin ka pa ba magsisinungaling? Sabihin mo sa akin yung totoo. Sinisisi mo ba si Archie sa mga nangyari sa inyo? Hindi, Tay. Bakit ko naman siya sisisihin? Kailanman hindi ko ibinaling ang sisi sa kanya sa mga nangyari sa amin. Kung ganon, huwag mong iparamdam sa kanya na para bang kasalanan niya ang nangyari. Kasi sa ngayon, yun ang iniisip niya. Pakiramdam niya, kasalanan niya na hindi kanya naaalagaan ng maayos. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya, anak. Pareho kayong nawalan. Pareho kayong nasasaktan. Dapat kayong dalawa ang nagdadamayan at nagtutulungan para makabangon ulit. Hindi ko po alam, Tay. Simula nung 2 beses akong nawala ng anak, parang ayoko na. Paanong ayaw mo na? Ayoko na ulit maramdaman yung sakit na mawala ng anak. Ayoko na ulit maranasan yung umasa tapos wala rin naman palang mangyayari. Suko ka na ba? Opo, Tay. Ayoko na po. Tuwing nakikita ko yung asawa ko, hindi ko mapigilang masaktan. Ang sakit lang sa dibdib na makita siyang tumatanda na pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nabibigay yung pamilyang hangad niya. Wala namang may gusto sa nangyari. Pareho niyong hindi inaasahan na sa ganito mauuwi ang buhay niyong dalawa. Pero kahit ganon, dapat pareho kayong lumaban. Huwag kayong sumuko. Tay, paano po kung wala na akong pagmamahal na nararamdaman sa asawa ko? Bakit mo naman nasabi yan? Sirang-sira na po yung puso ko eh. Parang hindi ko na alam kung paano magmahal. Anak, huwag mo naman sanang sukuan ang asawa mo. Masyado na ba akong selfish sa ginagawa ko? Hindi makasarili ang pagpili sa sarili. Pero isipin mo rin kung ano ang mararamdaman ng taong araw-araw kang pinipili. Kapag ba iniwan mo si Archie, sa tingin mo selfish ba yun? Kung oo, baka selfish ka nga. Paano kung tsaka na lang namin mararanasang maging masaya kapag naghiwalay na kami? Pag-usapan nyo na lang muna yan ng maayos. Hanggat maaari, ayoko sanang makialam sa problema nyong dalawa. Nandito lang kami ng nanay mo para magbigay ng payo. Pero kung ano sa tingin mo ang makakabuti para sa'yo, susuportahan ka namin. Basta ba pag-isipan mo ng maigi ang mga bagay na gagawin mo para wala kang pagsisisi sa huli. Sobrang gulo lang po talaga ng pag-iisip ko ngayon. Magpahinga ka na lang muna at pakiusap. Mag-usap kayo ni Archie. Opo, Tay. O sige, magpapaalam na ako. Lalabas kami ngayon ng nanay mo. Sige po. Enjoy po kayong dalawa. Isang realization ang pumasok sa isip ko matapos ang nangyaring pag-uusap namin ng tatay ko, Papa Dudut. Ang mga pangakong binitawan ko para kay Archie, ang mga planong pinangarap naming pareho, pati na rin ang future na inaasahan namin para sa pagsasama namin, ay hindi pa nangyayari. Napagtanto ko na nagiging pabigat na ako sa buhay ni Archie, Papa Dudut. Naging miserable ang buhay ko dahil 2 beses akong nawala ng anak. At sa miserableng buhay na yon,
ay idinamay ko si Archie. Naisip ko na hindi naman ako kailangang samahan ni Archie sa paglulugmok ko. Magkakaroon siya ng masaganang buhay kahit nawala ako. Sigurado ako na kahit nasa 40 na kami pareho ay kayang-kaya pa rin niyang magkaroon ng anak. Hindi tulad ko na wala na talagang pag-asa at takot na ring sumubok pa. Isa pa'y wala ng apoy ang pagsasama namin noon. Para bang hinipa na ng mga sunod-sunod na masasamang kaganapan ang dating mainit na pag-iibigan naming dalawa. Parang wala na rin namang patutunguhan ang relasyon naming mag-asawa kaya ang ginawa ko na lang ay pinakawalan ko na siya, Papa Dudut. Bago ko gawin ng desisyon na yon ay kinonsulta ko ito sa tatay ko. Nung una ay hindi siya pumayag dahil sagrado daw ang kasal at hindi dapat ito basta-basta sinisira na lamang, lalo na't pareho kaming nanumpa sa Diyos. Kaso nga lang, Papa Dudut, yun na lang ang naisip ko para matapos na ang lahat. Hindi na kami masaya pareho ni Archie at alam ko sa sarili ko noon na hindi ko na maibabalik pa ang dating ako. Kaya para hindi maging selfish ay gusto ko na siyang pakawalan sa buhay ko. Blessy, gising ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Sandali lang maghihiwa lang ako ng kamatis. Paborito mo yon, di ba? Archie, maupo ka muna. Bakit? Ayaw mo ba ng kamatis? Mag-uusap tayo. Okay, sige. Ano bang pag-uusapan natin? Matagal ko na tong pinagdesisyonan. Hindi ko to basta-basta naisip lang. Ano ba yon? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Hihiwalayan mo ako? Bakit? May nagawa ba akong masama? Bakit ka nakikipaghiwalay? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Hindi na tayo masaya pareho. Nararapat lang siguro na maghiwalay na lang tayo. Anong nararapat lang ang sinasabi mo? Hindi pwede to. Asawa kita, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Please, wag na nating pahirapan pa ang isa't isa. Ito lang ang naiisip kong paraan na makakabuti sa ating pareho. Paanong makakabuti yun? Iiwan mo ako, saang banda ang mabuti ron? Ayaw na kitang idamay pa sa pagiging miserable ng buhay ko. Hindi miserable ang buhay mo, Blessy. Yan lang ang nararamdaman mo kasi ikaw mismo ang gumagawa niyan sa sarili mo. Sinusubukan ko naman. Gusto ko ring bumalik tayo sa dati pero kahit anong gawin ko, naaalala ko lang yung sakit. Naaalala ko lang kung paano nabigo yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya pa naman nating abutin yung mga pangarap na yun eh. Sa edad kong to? 45 na ako. Sa tingin mo magagawa ko pang bigyan ka pa ng anak? Hindi na, Archie. Nung bata't malakas pa nga ako, hirap na akong magbuntis. Ngayon pa kaya na matanda na ako? Blessy, wala namang ganyanan. Ikaw, kaya mo pang bumuo ng anak kaya pinapalaya na kita. Kung gusto mo maghanap ng ibang babae, okay lang sa akin. Ang mahalaga, maging masaya ka sa buhay mo. Ang unfair mo naman. Paano ako naging unfair? Ikaw ang iniisip ko rito. Ako ba talaga ang iniisip mo? O iniisip mo lang ang sarili mo? Ni minsan ba naisip mo na nasasaktan din ako? Na sa kabila ng mga ngiti ko, may kirot dito sa dibdib ko dahil nawalan din ako ng anak? Hindi lang ikaw ang nasaktan, Blessy. Hindi lang ikaw ang nagluksa. Ako rin. Masakit para sa akin yung mga nangyari sa atin. Pero alam mo kung ano yung mas masakit? Yung pinapanood ko yung bawat araw natin na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kaya oo, napaka-unfair mo. I'm sorry pero buo na ang pasya ko, Archie. Ang daya mo. Napakadaya mo. I am so sorry. Yan lang ang sasabihin mo? Hihiwalayan mo ako tapos ang sagot mo lang, sorry? Nakakawalang gana ka. Archie! Kahit na ayaw kong iwanan ni Archie ay buo na noon ang pasya ko, Papa Dudut.
Ako na mismo ang lumayo. Umalis ako at iniwan ko siya. Umuwi ako ng La Union para doon na manirahan kasama ang pamilya ko. Tinanggap ko na lamang ang buhay ko bilang mag-isa hanggang sa pagtanda ko. Sinubukan pa akong sundan noon ni Archie sa La Union para kausapin at ibalik sa Maynila pero hindi na talaga ako pumayag. Alam ko na mas makakabuti para sa kanya ang paghihiwalay naming dalawa. Lumipas ang mga buwan na paghahabol sa akin ay sumuko din si Archie. Unti-unti rin niyang tinanggap na wala na kami. Masakit sa parte niya ang ginawa kong yon. Pero yon ang nakakabuti sa relasyon naming wala ng buhay. Alam ko na sa pagkakataong ito ay galit na siguro ang mga nakikinig ngayon sa akin dahil sa ginawa kong yon. Noon kasi ay yun lang ang tanging paraan na naisip ko. Sobrang down na down ako ng mga panahong yon. Sa puntong hindi na magawang magmahal ng puso ko. Sa katunayan habang sinusulat ko ito ay sobrang bigat pa rin ang dibdib ko dahil ang yugto ng buhay kong ito. Siguro ang pinakamabigat na pinagdaanan ko. Papadudot muli kaming naghiwalay ni Archie at naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Sign na rin siguro noon na ilang beses kaming nagkahiwalay. Baka ang ibig sabihin noon ay hindi talaga maganda ang partnership naming dalawa. Kaya kahit masakit ay muling nagkalayo ang landas namin. Hanggang dito na lamang muna ang story ko, Papa Dudut. Alam kong masyado nang mahaba ang kwento ko pero pangako kong malapit na tayo sa ending ng love story ko. Muli ako nagpapasalamat sa inyo sa pagbabahagi ninyo sa kwento naming dalawa ni Archie. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy.